Pagpalang araw muli sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay ng ating pag-aaral, ang ating daily devotion. Ito po yung The Shepherd's Voice na kung saan ay araw-araw nating ipinapahayag sa bawat isa. At ito po inilalagay po natin sa Facebook at sa YouTube para marami po ang makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos. At salamat sa inyo na patuloy na sumusubaybay sa ating gawain na ito. Okay, ngayon po ay patuloy po tayong mag-aaral. Ang ating po pag-aaralan ngayon ay ito pong sa First King, unang mga hari. Binasa po natin yung chapter 10 and chapter 11. Thumbs up sa lahat ng mga nagbabasa ng Bible at sumusubaybay dito sa Old Testament at sa New Testament. Ang akin pong napiling text dito yung sa chapter 11 verses 9 to 13. Ayan. Akin pong babasahin. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod. At alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili. Panginoon ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Salamat sa Panginoon dahil patuloy tayong sinasamahan ng kanyang banal na Espiritu upang may paunawa sa bawat sa atin ang lahat ng mga talata na ating binabasa at pinag-aaralan. Okay, pag-aaralan po natin ito. Ito po naman ay saglit na oras ng ating pagbubulay-bulay, kaya atin pong pagtiyagaan ang pakikinig po dito sa ating talatang binasa sa buhay ni Haring Solomon. So alam ko, kilalang kilala nyo na si Haring Solomon na kung saan ay pinili ni Haring David at ni Yahweh para sumunod sa paghahari ni Haring David. Nagsimula siya sa pagsunod sa Panginoon, pero pagdating dito sa huli, naku, medyo sumablay. Bakit kaya? So, alam naman natin, itong si Solomon ay mabuting lingkod ito ng ating Panginoon Diyos. At talaga namang binigyan ng Panginoon ng kagalingan sa pamamahala. At dumating sa buhay niya, yung pagkakataon na siya po ay nanlamig sa pakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos. At siya po ay natutong sumuway sa utos ng Diyos na huwag sumamba o maglingkod sa Diyos-Diyosan. At siya ay sinaway ni Yahweh. At sa kanyang pagsaway, 2 beses siyang pinagbawalan ng Panginoon na kung maaari ay huwag siyang sumamba do sa mga Diyos-Diyosan na kung saan ay sinasamba ng kanyang mga asawa. At alam nyo, pagka 2 beses kang sinabihan ng isang hari, ay nakakalungkot yun sa hari. So, hindi pwedeng dapat ganon ang ating asal sa harapan ng hari. Siya ay hari din, kaya dapat alam niya yon na dapat sa isang utos ng hari, dapat susunod na agad. 2 beses, no? Kaya ito ay nakakalungkot at talaga namang sa Panginoong Yahweh ay nakakagalit din. Alam naman natin, itong si Haring Solomon ay isang iginagalang na hari at ang lahat ay sumusunod sa kanya. Anuman ang kanyang mga ipag-utos. Ang hindi sumunod sa hari, madali man o mahirap gawin, ay wala silang magagawa kundi sundin ang iniutos ng hari. Diba mga meron tayong kasabihan, ang utos ng hari ay hindi mababali. At nakita nga natin dito na kapag ang isang hari ay hindi sinunod ng kanyang mga lingkod, ang parusa ay kundi bilangguan ay kamatayan. May parusa na agad.
Yun nga lang, magpakita ka ng hindi ka nasisiyahan sa paglilingkod o nalulungkot ka, may kaparusahan din yun. Yung pa kayang hindi ka sumunod. So, alam ni Haring Solomon na dapat sumunod sa hari. At itong si Haring Solomon ay kung bakit hindi sumunod ay hindi po natin alam kung ano ang kanya naging damdamin. Bakit kaya sa Panginoong Yahweh ay gano'n na lang ang hindi pagsunod ni Solomon at talikuran ang utos ng Panginoong Yahweh at ang sundin ay yung kanyang pagsamba sa Diyos-Diyosa ng mga pagano. Okay. Ang Panginoong Yahweh ay tinatawag natin niyang hari ng mga hari. Ibig sabihin, yan ang pinakamataas sa lahat. Okay. Siya ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos. Okay. Pero ang hari nito, ito si Solomon, ayaw sumunod kay Yahweh. Deadma lang siya sa utos ng ating Panginoon. Na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito'y mahigpit na ipinag-utos ng hari dahil ng ating Panginoon dahil ayaw niya na merong ibang sasambahin ang kanyang mga lingkod. Ayan. Tapos, ipagpapalit mo pa sa isang ginawa ng tao, talagang napakasakit yon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Kaya ang nangyari, inalis si Haring Solomon sa kanyang paghahari. Kaya nga nagkaroon na nahati ang Israel, So nagkaroon ng divided kingdom. Dahil dito sa kagagawa ni Haring Solomon, so ang 10 lipi ay napapunta dito kay Jeroboam, na lingkod niya, at ang 1 lipi ay napapunta sa Juda, na kung saan ay yung anak ni Solomon na si Rehoboam ang nagpatuloy ng paghahari. So 1 lipi lang yung kanyang pinagharian. Samantalang si Jeroboam ay 10 lipi ang napapunta sa kanya. So napakasakit kasi sa Panginoon na ang kanyang lingkod ay nagsimula sa buong pusong paglilingkod sa kanya. At talagang ipinakita niya yung kanyang pagsunod, yung kanyang pamumuno na kung saan ay lahat ng kanyang ginagawa ay mula sa Panginoon. Pero dumating ang panahon na ipinagpalit siya sa mga Diyos-Diyosan. Di ba napakasakit noon? Binigay siya ng karunungan dahil ito yung request niya. Binigyan siya ng kayamanan, pinagkalooban siya ng karangalan, pinagkalooban siya ng lahat ng kanyang pangailangan, pero pagdating sa huli, Diyos-Diyosan ang kanyang pinasalamatan. Di ba? So, nakakalukot po yon sa Panginoon. Kaya talagang grabe yung ginawa ni Solomon. Nakapagtataka, saan kaya napunta yung karunungan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon? Ayan, nangyari kasi ito nang siya ay makapag-asawa. Alam nyo ba kung ilan ang naging asawa ni Haring Solomon? Ang kanya naging asawa 1,000. 700 doon sa mga maharlika na kaharian, doon sa mga anak ng mga hari, at 300 ang kanyang asawang alipin. At doon sa asawa niyang alipin, doon siya natutong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat yung mga alipin niya ay hindi naman yung mga Hudyo, hindi naman yung mga sa kanilang lahi. Yun ay sa iba't ibang lahi. Alipin nga yun. At itong mga alipin na ito ay kanya-kanyang dala ng mga Diyos-Diyosan doon sa palasyo. Kaya ayun, yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga aliping asawa ni Solomon, so natuto siya. Akala niya yun yung mga swerte-swerte, di ba? Mayroong mga Diyos-Diyosan na sabi, eto swerte to, swerte yon. Siguro ganun din naging kaisipan ni Haring Solomon. Oo nga, baka nga tayo swertehin dyan. Sige, ilagay mo yan dyan. O sige, alayan natin yan. O sige, dalanginan natin yan. At baka yan ay swerte. Okay, ilagay natin yan dito sa kwarto natin. Ilagay yung iba doon sa ano. So, napakarami mga Diyos-Diyosan na inilagay doon sa palasyo. Kaya, ayun. Yun ay dahil doon sa
nagkaroon siya ng pagkakataon na malimutan ang mga ginawa ng Panginoong Yahweh sa kanyang buhay. Na-focus siya doon sa dinala ng kanyang mga asawang alipin. So, na-brainwash siya. Kaya dapat talaga kung tayo ay mag-aasawa ay yung kapareho ng ating pananampalataya. Ano po? Para tayo ay hindi nadadala doon sa kung ano-anong klase ng pagsamba. Akala po natin nung araw lang, nung panahon na iyon, na mayroong mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon po, meron pa rin. Napakarami pa rin po na mga tao, hindi lamang sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo, ay napakarami pong mga Diyos-Diyosan. Nung ako'y nakarating dyan sa Hong Kong, pinanik namin yung 10,000 Buddha dyan. Ay talaga namang bawat hagdan na aming tinutuntungan dyan ay napakarami pong mga Diyos-Diyosan, mga sinasabi sa amin, ito, pagka gusto hindi ka magkaanak, ayan, ito, hipuin mo to, diyan ka manalangin para magkaanak ka. Ito, suswertehin ka dito, sa negosyo, ito naman ang dadalanginan mo. So, ganoon sila. Pumunta ako ng Macau, ganoon din. Ang dami rin nilang inaalayan na kung saan nilalagyan ng mga prutas, ang mga Diyos-Diyosan nila, nilalagyan ng mga yung mga sinisindihan na kung ano-ano yun, ano? At kahit nung nagpunta ako doon sa China, napakadami din po na kanilang mga sinasambang Diyos-Diyosan. No? Ano ho bang sabi sa banal na kasulatan? Exodus 20, verse 3 to 6. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ay, seloso pala ang Panginoon, ano? Ayaw niya na merong ibang sasambahin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipadarama ko ang pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ayan. Pag sumunod pala at sa tunay na Diyos tayo, sumamba doon sa Diyos na hindi nakikita, ay meron palang pagpapala. Pero kapag daw tayo ay sumamba doon sa ginawa ng tao na mga Diyos-Diyosan, may sumpa. Ang sumpa ay sa 3 hanggang 4 na saling lahi. So kung ninuno natin, tapos tatay natin, tayo, mga anak natin, mayroong mga sumpa yan. Ano? Ang sumpa ng mga pagsamba sa ibang Diyos ay maaring kahirapan o maaring karamdaman. No? At alam naman natin, simula pa nung una, alam na ni Solomon ito. Exodus yun isinulat, siya ay nasa unang mga hari. So, ibig sabihin, ipinaalam na sa kanya ang mga bagay nito. Pero, bakit ang kanyang pananampalataya ay nalason? Okay. Na-contaminate yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Ayan. Dahil do sa mga paganong naging asawa niya. Kaya nahaluan ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Maaaring andun pa rin yung kanyang pagkilala sa Diyos. Kaya lang, mahaluan. Okay, so, ang nangyayari ay hindi pwedeng ganoon. Dahil pwede sumamba sa dalawang Diyos. Okay, piliin po natin ang makasama natin sa pang-araw-araw na buhay. So, huwag tayong sumama sa mga taong magdadala sa atin sa maling pananampalataya at pagtalikod sa Panginoon. Ayan, katulad ni Solomon, sumama kasi siya at pinapunta niya sa bahay ang napakaraming mga pagano, mga walang pananampalataya sa Diyos. Kung yun ang araw-araw nakasama niya, talagang malalason yung kanyang isipan. So, samahan natin yung mga taong magpapalakas ng ating pananampalataya upang maging magkatuwang kayo sa gawain ng Panginoon. Ayan. Dapat pareho ng pananampalataya, pareho ang inyong doktrina, ang inyong pagmamahal sa Diyos. Ayan, paniniwala sa Diyos. Kaya magkatuwa kayo sa ministry, mas maganda po yun. Kung meron man tayong mga kasama na hindi mananampalataya,
So, dapat tayo ang makahawa sa kanila o makaimpluwensya sa Kanya para makakilala din sila sa Panginoon. So, mawala na yung mga pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, ano? At maisama sa mga gawain ng Panginoon. Ayan, kaya nga marami pong mga Pilipino dito sa atin nagpupunta sa iba't ibang bansa na ang sinasamba ay yung mga si Buddha or sa mga iba't ibang mga estatwa, napakarami. Ngayon ay meron na mga malaking pananampalataya sa Diyos at tinanggap na ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay. Dahil hindi sila nahawahan ng kanilang paniniwala, nahawahan ng mga misyonero na ito, sila na kaya naman ang mga ibang lahi na ito ay nakakilala sa Panginoon na dati mga komunista, na dati mga ibang pananampalataya ngayon ay nakakilala na sa Panginoon. Dapat ganun po tayo, ha. Tayo makaka-impluwensya. Kung saan man tayo mapunta, dapat ay maipaunawa natin sa kanila ang kahalagahan ng pananampalataya sa Panginoon. Okay, so maging daluyan tayo ng pagpapalang spiritual sa iba. At hindi tayo ang mawala sa Panginoon, ha. Baka kasi kasasama natin sa barkada, no? Barkada, mas marami sila, gusto puro inom, puro bisyo, sigarilyo, sugal, alak. Mahahawa ka din sa kanila. O di ba? Nag-iisa ka lang. Okay. Di bali kung malakas ang pananampalataya mo, mahawahan mo silang lahat at madala mo sa Panginoon. Di okay 'yon. Kaya para di tayo maakay sa paggawa ng kasalanan dito sa mundo ito, pagtibayin natin ang relasyon natin sa ating Panginoon sa pagitan ng ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating mga pananalangin ay magkaroon tayo ng connection kay God at sa wag din po natin kalilimutan yung ating pagsamba at pakikipag-fellowship natin sa kapwa mananampalataya. No? Wag po nating hayaan itong pananampalataya na ito na ating tinatayuan ay manghina hanggang sa mawala tayo sa ating Panginoon. Huwag po nating hayaan ito. Dahil pag nawala ka sa Panginoon, wala nang saysay ang iyong buhay sapagkat dapat ang buhay natin ay nasa presensya ng Panginoon na andoon yung ninanais natin na makasunod sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, bawal yan, huwag natin gawin. Pag sinabi ng Panginoon na huwag mong gawin yan, sumunod po tayo. Amen po ba? Alam ko naman madali tayong turuan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, paalala lamang po, kailangan tayo po'y malago sa Panginoon at matibay ang ating pananampalataya sa Diyos para hindi po tayo madaya ng kaaway. Huwag po tayo malinlang ng mga maling pananampalataya. Salamat po sa inyong pakikinig at inaanyahan ko po kayo na tayo po ay sama-sama dumulog sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong pangunguna sa bawat sa amin. Salamat sa pagpapaunawa mula sa banal na kasulatan. Ang mga itinuro pong ito sa amin ay hindi po nagmula sa sarili kong kaalaman, kundi po ito ay nagmula sa Panginoon Diyos na kanyang ipinahayag dito sa banal na kasulatan. Salamat po Panginoon dahil bukas po ang aming puso't isipan na tanggapin ang mga aral na ito. At alam namin, Panginoon, na ang katotohanan ang magpapalaya sa amin, na ang katotohanan ay meron lamang kaming isang Diyos Ama na dapat naming sambahin at meron kaming isang Panginoon Kristo na amin pong tagapagligtas at aming Panginoon at meron po kaming banal na Espiritu na siyang sumasama sa amin at nagbibigay ng karunungan, kaalaman ng kanyang biyaya at pagpapala at pagsama sa bawat sa amin. Salamat po Panginoon dahil habang kami po ay naandito sa quarantine period ay nakikita namin ang iyong pagsama sa bawat sa amin, ang iyong pag-iingat. Kaya salamat po Panginoon at naniniwala po kami na ang aming buong sambayanan ay patuloy mong sasamahan, poproteksyonan, pagpapalain at patuloy na iaayos ng nangyayari sa aming bansa ay magkakaroon ng kaayusan po ito sapagkat marami pong dumudulog at humihingi ng kahabagan sa iyo na hindi lamang ang bansang Pilipinas kundi ang buong mundo. Ang lahat ng mga naapektuhan ng epidemya nito
dalangin po namin na matapos na ang lahat ng ito, at dalangin ko rin, Panginoon, na ang mga tao ibigyan mo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na ito na dumarating sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan, karangalan, kadakilan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, at amen. God bless you all, at marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood, at maaari niyo po itong ibahagi sa iba para naman maunawaan din po ng iba ang kapahayagang nagmumula sa ating Panginoon. God bless you all, and to God be the glory.